Okay, so ito na guys. Ito ulit. So here is the Easy Ride 175 guys. So personally guys, ang bulky niya. Ang laki niya guys. Tapos ang lakas niya humatak. Ano? At isa sa mga nagustuhan ko is yung bounce, ay yung play ng kanyang suspension guys. Ang ganda ng play ng suspension. So kahit sa mga like lubak or malalim na lubak, so easy lang sa kanya yung mga rough road. Tang ng init. Alam mo yung pag nakamotor ka na, tapos pag ganito naman yan na experience mo, parang gusto mo naman magkotse. Pero pag nakakotse ka naman, mabubwisit ka rin sa ano, sa traffic. Kasi hindi ka makasingit eh. Sana parang mas okay yata na doon ako pumeso sa kabila kaysa dito. Pakainit. May pagsabayan ako dito sa mga sasakyan. So ano, hindi ko pa siya mabirit ng husto. Kasi sabi kasi sa kasa, break-in period dapat ang takbo ko lang nasa 40 kilometers per hour lang. So hindi ko pa talaga siya ma-boost o kaya ano yung full performance niya. Pero yung mga ganito guys, ano easy lang sa kanya mga overtake. As in, kayang-kaya niya overtake. So gas consumption, naglalaro siya guys ng para sa akin tingin ko, kung gantong kasama yung traffic, 30 to 40 kilometers per liters ang ano niya, yung gas consumption niya. So sa actual, di ko pa siya ginagawa sa actual, pero tingin ko same lang naman yan. Tsaka hindi ko naman iniisip na yung ano, yung about sa gas, kasi kung may panggas ka naman, bakit mo pa iisipin yung gas consumption? Though malaking factor yan sa ibang riders na malaking bagay or minimal lang yung kita na pinababayad o pinabibili ng gas. So sa akin hindi naman totally issue yung gas, pero naghahanap ako ng murang gas pa rin. Doon pa rin tayo sa murang gas guys, kasi kahit na pare-parehas yung brand ng mga gas station like Petron, ay mga lugar na mas mura yung gas sa ibang Petron diba? So napakagaan niya guys. Ang gaan niya in terms of driving. Pero kung bubuhatin mo siya, nasa 130 kilo din tong motor na to. Pero kung sa driving guys, maneuver, sobrang gaan, madali siyang i-maneuver. And sa mga singitan, yung pagsisingit-singit kasi depende yan sa rider minsan kahit malaki yung motor mo, basta marunong sumingit yung rider, walang problema May times na alanganin. Siyempre pag alanganin ka, ba't mo pa kailangan singit, di ba? So depende na sa rider yan. So sa
Ito lang din sa nagustuhan ko, alam, yung nagustuhan ko dito guys, no? Since malaki yung kanyang windshield, though sa windshield kasi mas gusto ko yung adjustable sana, no? Pero malaking bagay din pala na yung windshield mo malaki kasi yung drag ng hangin, hindi ka masyadong sasapul talaga. Nung ulang na experience kasi ang meron akong motor din na sports bike naman. Sports bike siya guys. So yung drag ng hangin, ramdam mo pa rin talaga kahit sports bike siya. Pinatanggal ko nga pala yung logo ng dito, ng motorcycle company, tsaka yung pangalan. Yun lang yun ang pinatanggal ko para hindi ma-void yung warranty. Kasi pag pinatanggal mo lahat ng ng sticker sa motor, i-void nila yung warranty mo. So sa akin yung logo lang tsaka yung pangalan ng brand. Pero yung ADB 175 iniwan ko na kasi hindi naman siya, wala naman kasi siya tingnan, minimalist lang yung sticker niya. Tsaka alam mo yung feel, big bike feels na para kang nakatouring. Ganun yung feeling niya kasi ang taas niya taas na tingnan pag nakaupo ko. So ayun, so sa hatap, ayun, meron siyang power, may torque pa rin siya. Ayun, kaya ako pinipitik-pitik ko lang since naka lang naman siya, naka break in pa naman siya. Ayun, hindi ko siya pinapalagpas ng guys, ng 60. Kaya ito paano kasi nga yun yung required, dapat nga daw 40 pero ako kasi hindi ako sanay ng less than 60. So dito tayo sa U-turn. Tsaka yung looks niya guys, sobrang head turner talaga siya guys, no? Kasi kakaiba kasi yung looks na ito. Parang wala siyang pinaggayahan, may sarili siyang identity pagdating sa looks. Tapos nagpagas ako nung kinuha ko siya, kasi may libre lang siyang parang 1 liter pag kinuha niya sa Sakasa. So pinagasan ko siya ng 500. Tapos ayan, may isang bar siyang na bawas. Meron din pala tong yung parang battery gauge. Kaya lang hindi siya voltmeter. Mas okay sana kung voltmeter. Ayun, nakita niyo yung sa gas, tapos ito sa battery. Not sure kung yan yung, pero mukha siyang yan yung sa battery. Kasi kapag naka-stop siya, nagiging lang siya guys, parang nagiging 3 bar, gano'n. Ano nga ba yung brand ng battery nito? Parang nabasa Cage or Kage, Kage, parang gano'n. Hindi ko alam kung brand siya, pero bala ko dapat nga pinalitan ko na siya ng battery kaagad. Kasi based sa mga experience ko kapag mga bagong motor, bagong sasakyan, months lang actually. Months lang yung tinatagal ng battery. So hindi ako komportable sa mga binibigay na battery or stock battery ng galing kasa. So kapag sinenter stand nyo siya, mukha lang siyang, sa una siguro baka kung hindi kayo sanay sa malaking scooter, siguro baka mabigatan kayo. Pero ako kasi nagkaroon na ako ng malaking scooter din dati,
yung Dink anong Dink 150 or 200 ata. So nasanay din ako. Tsaka meron din akong big bike na motor na nasa bahay din. So yun nga lang, walang center stand yun, side stand lang siya. So ito parang basic na lang sa akin kung paano siya i-center stand or ayusin sa parking. Sa play rings guys, tingin ko nag-improve din laki din ang improvement siya sa play rings. Medyo makunat siya na matigas. So siguro since kung ang parking nyo is open, yun lang, medyo alagaan nyo lang yung alagaan nyo sa punas. Kasi kung wala kayong bubong, yan, bilad sa araw, sa ulan, isa sa mga reason yan kung bakit possible na umano yung lumutong yung play rings. Kahit naman hindi branded yan or kahit hindi China or like branded yan, basta ganun, lumulutong pa rin talaga yung play rings. Ganda ng play sa the back Tapos napaka-relax niya guys. Lapad pa ng upuan, sobrang relax niya sa driving. So kung ipang long drive nyo to, sigurado komportable kayo guys sa long drive. Siguro kung may gusto lang akong i-upgrade dito, siguro ito windshield, pwede kong i-convert ko na adjustable na windshield. Tapos additional light, MDL siguro pwede na, or auxiliary, pero sa ngayon kasi hindi pa siya pwedeng galawin sa mga wiring, mababoid yung warranty. So ayan, for now hayaan muna natin, let it be. So sa traffic, wala rin akong problema sa traffic dito. Tapos yung may nabasa ako sa group chat, sa group message or comment sa Easy Ride about vibration sa idle. Yung about sa vibration, meron siya, pero para sa akin tolerable naman siya hindi siya annoying Parang tingin ko normal siya sa more than 150cc category na scooter. Hindi naman siya issue para sa akin. Tingin ko okay lang naman siya. Lakas ng brake niya. Lalo yung sa may sa kaliwa. Hindi ako sure yung kung kaliwa sa harap, pero yung kaliwa malakas yung brake niya kumpara sa kanan. Sa kanan medyo kailangan mo siyang may konting piga-piga siya sa kanan. Kala ko angat yung unahan yung likod. Napa-brake ako bigla. Yung lakas ng brake niya guys. Tingnan lang, hindi siya ABS guys, hindi siya ABS. Combi, pagkaalam ko hindi rin siya combi disc brake lang talaga siya. Hindi ko pa nabasa yung manual. Tapos sa gas na ito, ang pinagas ko pa lang sa kanya is green yung pinagas ko sa kanya for now since naka break in pa lang naman siya.
At mukhang yun din yung recommended ng galing sa kasa. Siguro check ko na lang din sa manual kung pwede rin ang 95, pero tingin ko pwede kasi higher cc naman siya, so tingin ko pwede. So sa akyatan guys, meron akong OBI kanina, hindi siya hirap sa akyatan. Okay, so feel ko guys, ang brake ng nasa kaliwa is sa harap yung brake niya. Tingin ko lang kasi mas mas malaki yung ano niya sa sa harap yung parang mapapasubsob ka. Tapos sa gulong guys, wala pa din yung gulong nito, no? At magandang klase rin na gulong yung nilagay nila dito, so ramdam ko rin na may kapit din talaga siya. So ayun, overall goods naman siya para sa akin, no? For the worth of, well, sa akin nakuha ko sa 84k. So para sa akin ano siya, goods siya sa halagang 84k. Ayun, so nakuha ko siya ng cash. Iniisip ko kasi nung una mag-installment na lang for 1 year, kasi kapag 1 year installment, magda-down ka ng around 43k, tapos magiging monthly mo is parang nasa around 5k, parang ganun. Tapos nung kinumpit ko kasi about sa interest, mas mura siya sa 1 year compare sa 36 months. Kasi pag kinumpit nyo yung 3 years guys, papalo siya ng doble, nasa 80 something yung interest yung kitain ng kasa. So kapag 1 year lang, nasa 15 lang yung 15 or 13k lang yung interest. So ako naman kasi, ang ginawa ko, cash kasi yung ginawa ko, instead na para wala ng interest akong bayaran. Kasi tingin ko mas makatipid ako dito sa motor kesa sa sasakyan. Though 1.0 gas naman yung sasakyan ko, tipid naman siya actually, pero iba pa rin talaga pag nakamotor ka kasi madali kang makasingit, madali kang makapunta from point A to point B, yeah. So sa gas consumption again, I think ito ay maglalaro ng 30 to 40 kilometers per liter. So hindi siya ABS guys, hindi rin siya combi brake, hindi rin siya ganun. So disc brake lang talaga siya, as in normal disc brake. So for your safety, so medyo dahan-dahan lang. So kung gusto nyong i-upgrade yung brakes nyo, edi it's up to you guys. Yung 40, ang bilis nilang makuha in seconds. Saglitan lang yung 40 kilometers. Per hour, yung 40 kilometers per hour, saglitan lang niya makuha. Yung 60 rin kahapon, hindi, nung isang araw, trinay ko siya. Mabilis lang din makuha yung 60.
So sa mga nagtatanong bakit daw hindi naka liquid cooled, ayan, kasi guys, since 2 valve lang siya, tsaka yung compression ratio na ito 9:5:1, so hindi na necessary na kailangan pang i liquid cooled, kasi doon pa lang sa air cooled okay na. Ang sa pagkaalam ko kasi ang ginagamitan, para lang din sa kalaman ng iba, kaya ginagamitan ng liquid cooled system is kung ang compression ratio mo is nasa 10 pataas. So correct me if I'm wrong guys, yun yung ginagamitan ng liquid cooled. So sa air cooled, so low maintenance siya guys, unlike sa liquid cooled. Ang ganda ng plane ng ano niya, ang ganda ng plane ng kanyang suspension, harap tsaka likod. So sa likod is yung suspension niya nakabaso guys. So ako kasi is papitik-pitik lang sa accelerator niya guys. And nga pala guys, don't forget to subscribe my channel, ang YouTube channel, kasi ako ay nire-required ni YouTube ng at least 1,000 subscriber. So guys, baka naman tag-isang subscribe lang, kasi sa YouTube guys meron ako mga videos guys na na nilagyan na YouTube ng ads. Ang problema yung subscriber ko guys wala pang 100. So ayun, baka naman guys, baka lang naman. Tsaka tagal na rin kasi yung YouTube channel ko, tsaka hindi rin ako masyadong tawag dito, nag-vlog. Minsan nakakatamad din kasi minsan. Ayun, ang dali niyang i-maneuver guys, yung manabela niya. So sa plaka tsaka sa rehistro, yun nga, sabi nung kasa is ongoing naman daw. So sa ngayon daw kasi mabilis na ang process, so parang 15 days lang pwede mo na makuha yung rehistro mo, especially kung ikaw ay naka full paid naman. Tsaka depende siguro sa kasa may ibang kasa na parang pag nag-advance ka ng first monthly payment, dun sila magpa-process o magbibigay ng or CR, parang gano'n. At yung LTO registration niya guys, 3 years na. Tsaka ito ay naka PNP clearance na rin. So ayun, so good deals naman siya. And meron nga pala itong nakaabang na bracket guys sa likod. So ewan ko, sa ngayon kasi hindi ko pa iniisip magpalagay ng bracket, at mukhang hindi ko pa naman siya kakailanganin dahil maluwag yung compartment kasi niya. So ayun, and traffic again.
So sa mga buttons, okay lang naman siya, mukhang matibay naman kahit pa paano. Yan nga lang, wala siyang hazard guys, no? Baka maghanap kayo ng hazard dito, wala siyang hazard. Tangina, isa na rin yata ako sa kamote. Pero mas kamote yung tricycle. Ayun o, kamote yan eh. Ang laki-laki ng tricycle niya, kutsa sinalubong niya. Ayun, bumuka. Bumuka guys, bumuka. Yan.